Ito ang ating pong panauhin updates. ngayon ay siya po ang kalihim o Secretary General ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap o Kadamay, isang leader aktivista sa Maralitang Kalunsuran. Wala pong iba kundi si Kamimi o Euphemia Pet Doringo. Kamimi, bati po kayo. Welcome po. Magandang gabi kami. Gabi po dyan sa Europa at magandang madaling araw dito sa bansang Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat. Kaplanil, ikaw ba'y may unang tanong o mayroon pang gusto kayong itanong sa kanya? Sisimulan ko na ang makatanungan na linya. Siguro kami, baka pwede nyo kaming bigyan ng background para doon sa Kadamay na organisasyon at ano ang kanyang dinadala na simulain at mga mission and vision, sabi nga. Kamimi. Sige. Opo, ang Kadamay po mula dun sa kanyang acronym na pagbinuo ay Kalipunan ng Damayang Mahihirap. Ito po ay iba't ibang samahan ng mga maralitang tagalungsod sa ating bansa. Na syempre bilang militante, progresibong samahan ng mga maralita, hindi tayo nasasapatan lang dun sa usapin ng legal, ng mga papeles, kung hindi talagang dinadaan natin yung ating pagpapalakas ng mga panawagan hanggang kalsada, hanggang sa mga lansangan, dahil nakikita natin ang pagkilos, ang gawain ng pagrarally ay kasama sa karapatan ng mamamayan at hindi ito dapat na ikatakot, hindi ito dapat na maging dahilan para mawalan ng boses sa mga maralita. Bitbit natin ang lahat ng issue mula pagtulog hanggang paggising ng mga maralita, yung usapin ng katiyakan sa kabuhayan, katiyakan sa paninirahan, ang pagkakaroon ng serbisyong pampubliko, access ng tubig at kuryente, minsan po hanggang usaping mag-asawa, no, dinudulog sa mga leaders natin sa mga komunidad dahil may pagkilala na kaya nating tumugon sa lahat ng mga problema. At mula po dito, dahil pambansang organisasyon tayo, edi may mga chapters po tayo sa buong bansa. Bagamat sa panahon talaga na tumindi ang mga red tagging, no, maraming mga natakot ng mga leaders, pero ang maganda lang po, talagang nagpapatuloy pa rin tayo bilang boses ng mga maralita sa ating bansa. Kami alam ko, Meron po ba kayong kayo. dato? Sige po. Bali, gaano na po katagal ang Kadamay bilang Ang Kadamay organisasyon? po ay itinatag noong November 7, 1998, kaya magto-20s, Tagal na pala. 28 years na. Nasa 27 years na po siya. Opo. Bago pa po mangyari ang Payates tragedy, nakatindig na po ang Kadamay. Miyembro na po kayo no? Isa kayo sa mga nagtatag. Ay, hindi po. Ako po ay late bloomer pagdating sa pagiging aktivista. Na-organize lang po ako nung panahon na naging relocatist ako dahil nakaranas kami ng bagyong Undoy ng 2009. 2014, nasa relokasyon ako. Naging kadamay po ako ng 2016. Kaya doon. Kaya nga sabi ko, yung issue po na maralita ay nakadikit sa aking sikmura. Kaya hindi pwedeng manahimik ako dahil alam na alam ko yung problema ng mga maralita, lalo na po ng mga nasa relokasyon. Kaya galit na galit ako sa tuwing may mga nadidemolish na mga lugar dahil alam ko yung kahihinatnan ng mga kababayan natin pagdating nila sa mga relokasyon. Mas naranasan ninyo talaga. Sa ngayon po ba, meron pa po bang nare-relocate o nadidemolish sa Metro Manila? Nako sir, sa panahon ngayon, matindi po ang kaganapan ng mga demolisyon, mararahas na demolisyon, at nakita ko talaga na mula pa sa mga LGUs yung mga nag-uutos para sunugin ang mga communities para lang maging mabilis ang pagpapaalis. No, nakita ko talaga, naranasan ko, hindi ko man po naranasan pa siguro yung hindi, naranasan ko, nakita ko na pala personal yung matitinding mga batuhan ng mga bote, mga bato, lumilipad ng
mga bato, yung makikita mo yung mga SWAT na nakatutok ang mga baril nila doon sa mga residenteng nakikipaglaban ng kanilang mga kabahayan. Nung tumugon po kami doon sa magaganap na demolisyon sa Muntinlupa sa ICC. Ayun. Bali sa sinasabi niyo kanina na merong mga red tagging, ilan na po ang mga leader ng kadamay ang mga nabiktima ng sabi nga liquidation na namatay? Kung sa record po namin, ang naka-record pa lang ay si Carlito Bajon, yung dating Secretary General na napalitan ko. Kaya po ako naging secretary dahil nga pinatay si Carlito noong 2020 ng Mayo. Pero maliban pa doon sa ibang mga lugar, may mga abduction na nangyari si Iver Larit no ng Visayas. Marami po kasi dahil nga dun sa tindi ng mga red tagging nawalan talaga ng mga koneksyon, ang dami pa hong natatakot no nag-aayos pa tayo ng mga chapters natin hanggang sa kasalukuyan. Talagang dun sa Pandibulacan kung saan po nangyari ang Occupy Pandi, mga tiwangwang na pabahay, na halos lahat ng mga leaders natin dyan na red tag, may mga kasong kinaharap. Pero ang maganda lang po, kahit nga po sa kababaihan, mga leader kababaihan ito, at hindi natin sinusukat na dahil sa gender, no? Pero ang tindi ho ng lakas ng loob dahil ngayon, bumabawi ho ngayon ang ating chapter sa Pandi at nakakaluwas na sila sa mga pagkilos dito sa Metro Manila. Na sa mga ilang taon talagang pahirapan yung pagluwas nila kasi doon pa lang sa lugar nila hinaharang na sila ng mga militar, hindi na napapalabas yung mga sasakyan, no? Kahit magbas sila, hinahanapan ng mga ID. Ang tindi ho talaga ng pinagdaanan ng ating organisasyon para lampasan lamang itong mga panunupil. Pero yun nga po, ipinapakita talaga na dahil sa matinding problema, no, sa krisis na kinakaharap, titindig at titindig talaga ang mga maralitat. Lalo kami yung pinaka-apektado ng lahat ng kaguluhang nangyayari sa ating lipunan, mapapolitika man yan, mapaekonomiya, lahat po, apektado ang maralita. Sa kabila po Ay, ng kami, lahat ng mga sa kabila po ng lahat Sige. ng mga negatibong pangyayari doon sa ating mga kasama, doon sa mga leader at doon sa mga karanasan, halimbawa na sa demolisyon na nasasaktan ang maralitang Pilipino, ang maralitang lungsod, ang Tagalungsod, bakit po nagpapatuloy? Paano po niyo ano po ang pinaghuhugutan ninyo para ipagpatuloy kung merong mga karahasang nangyayari sa ating mga kasama diyan? Sa personal take ko po, ako minsan may mga panahon na gusto ko nang tumigil 'no, sa sobrang dami ng problema, hindi naman po maalis 'yan. May personal kang problema, may problema ka sa pamilya, masasabayan pa ng problema ng komunidad na gusto mong tulungan. Minsan darating ka talaga sa punto na gusto mo nang bumigay. Pero siyempre babalikan natin yung dahilan bakit nga ba ako nasa organisasyon. At nandirito ako sa organisasyon hindi lang para sa sarili ko, hindi lang para sa pamilya ko, hindi para baguhin yung bulok na sistemang kinamulatan na natin at ayaw na natin na pag pumikit tayo, ito pa rin yung lipunang kamumulatan ng susunod na henerasyon. Gusto nating maging maayos yung lipunan na talagang may pagkalinga doon sa mga maralita at hindi na magaganap pa yung mararahas na demolisyon. Dapat isipin yung kapakanan ng mga maralita, yung pondo mapunta sa paglalaan ng mga serbisyong kailangan, edukasyon, kalusugan, paninirahan, kabuhayan para mamuhay na may dangal yung lahat. Sabi nga po namin, kami sa Kadamay, hindi lang naman to usapin ng mga maralitang Tagalungsod. Ito po ay usapin ng buong mamamayang Pilipino sa loob at labas naman ng ating bansa. Okay, Kapdits baka ah, may tanong ka? okay. Mimi, sa pagiging aktibo ninyong opisyal ng Kadamay, nitong mga nakaraang araw po may mga naganap na mga pagkilos. Maaari po bang ibahagi ninyo sa amin kung ano ang mga naging partisipasyon ng Kadamay at ano itong mga pagkilos na itong naganap? Siyempre po, itong buwan ng July, inumpisahan natin yung mga pagkilos, lalo na noong July 6, no? Unang araw ng impeachment trial ni Mhm. Sara Duterte sa Senado.
At doon, nakaranas na naman po tayo ng pangharang ng mga kapulisan, marami nasaktan, merong sinaktan sadya ng pulis ng isang yung shield niya, Yun yung ah, pinukpok. Mm. oo, no? Talagang kitang-kita sa video. Kitang-kitang may tama eh. Hindi po Mm. para protektahan niya yung sarili niya, kundi para sadyain, nasaktan Mm. yung mga kasama natin na ang layunin lang naman ay makalapit sa Senado at marinig yung kanilang mga gustong sabihin, no? Tayo naman po bilang organisado, nais lang naman nating matapos yung ating programa ng maayos, matiwasay. Pero yung ginagawa ng mga kapulisan, kaya kitang-kita wala namang gulong Mm. nagagawa kung hindi hinaharang. May pagharang kasi dun sa mga karapatan natin kaya lalo tayong nagagalit, naa-agit tayong talagang ipaglaban natin. At kitang-kita po dun sa gitgitan, may mga nasaktan, no? Kahit si Kamudi nasaktan po at yung ilang pang mga kasama. Pero mabuti na bandang huli naman nakapayagan tayo at nakalapit. Lumampas pa nga ho kami sa gate ng Senado eh. Yun nga lang, hindi pa rin talaga siya dun sa pinaka-gate. Siyempre, pagkatapos po ng Senate hearing, no, doon, o yung pagkilos nga sa Senado, tumugon din po yung kadamay doon sa pagkilos ng mga kababayan natin mula Nueva Vizcaya na lumuwas para kalampagin din yung ah, Mines and Geosciences Bureau kasama na yung DNR dahil naman po doon sa pagpapatuloy ng mga malalakihang at mapanirang mga pagmimina sa Nueva Vizcaya. Kasunod po noon, tumugon din tayo dun sa panawagan para magbigay ng suporta sa mga leader aktivista na kinasuhan ng BP 880 noong Mayo 1. Sila Canato Reyes, sila Mang Palatino, si Ka Jerome Adonis at si Camo Di Floranda. Yun Ayun. po yung taga-Ingod 13 ano? Hindi pa po yung sa Hindi pa po yun. Opo, yung Talaingod 13, hindi po ako nakasama dahil tumugon naman kami doon sa nangyayaring demolition din po sa loob ng UP Mhm. campus kung saan yung Talagang yun opo, nga ho, yung yung mga lupa nakatira ng dun sa mga loob. magsasaka, opo, at saka yung komunidad na wawasakin dahil Mhm. gustong magtayo ng negosyong pabahay ng UP. Mhm. Ka-partner po yung Megawide at syempre sa ilalim ng programa ng DSUD. Yun, yung mga ganun po talagang hating-hati po tayo dun sa oras para Mhm. tumugon. Habang may nangyayaring demolition sa UP campus, may nagaganap din pong banta ng demolition sa May Halige, nasusunog ang Tondo, no, ang dami-dami pong problema ng Kabila. morality. Opo. So yung pong yung nangyayari ngayon na pagdinig sa Senado, ano po ang masasabi ninyo? Meron ba tayong nakikitang konting liwanag? Maaari ba talagang magkaroon ng pantay na na paghatol? Siyempre po tayo bilang mga aktivista talagang pinukpok natin, no, mula pa last year, pangalawang taon na natin 'tong Mhm. ginagawa na matuloy-tuloy na yung pagpapanagot kay Sara Duterte dahil nakikita naman po talaga natin na makatwiran at totoo ang mga dahilan na sinasampa natin sa kaso laban sa kanya. At masaya tayo na umakyat na ito sa Senado kasi alam natin Mhm. bahagi tayo ng mga malawakang pagkilos para sa pagpapanagot sa lahat ng mga sangkot ng korupsyon, lalong-lalo na yung isa sa dalawa sa pinakamataas na pinuno ng bansa natin. Bagamat masaya tayo na umakyat na ito sa Senado, nakakagalit na ginagawa pa rin talaga lahat ng paraan ng mga kaalyado niya, no, ng mga dating mula sa majority na naging minority na ngayon, yung paraan para sikaping iligtas pa rin sa pagpapanagot o sa pananagutan si Sara Duterte. At nakikita natin na malaking sayang pa rin ito mula doon sa pondo ng bayan na sabi nga nila, nasa 25 million ang ginagastos kada araw na nagkakaroon ng session sa Mhm. Senado para sa Kaya nga eh. pambayad ng Mhm. tubig, kuryente, no, pasahod dun sa lahat ng mga staffs at kung ano-ano pa mga pangangailangan. Tapos parang ang nangyayari nga po 'no, nagtutuloy-tuloy pa rin ang mga teleserye 'no, hindi pa rin talaga maipunto dun sa dapat na dahilan. Fit nga ba 'no, si Sara Duterte para maging vice presidente pa, lalo yung pinapangarap niya maging presidente sa 2028.
kung ngayon pa lang, kitang-kita naman natin ang tindi ng mga ginastos sa pera mula dun sa confidential funds, sa pondo ng DepEd, kung paano siya mismo ang nagturo sa mga staff niya para gumawa ng mga peking resibo at syempre po yung matindi, yung magsalita siya na papatayin niya ang Mm. presidente, asawa ng presidente at ang House Speaker noong mga panahon na yon. Nasa tamang pag-iisip pa ho ba ang vice presidente para lamang doon sa hinahangad niyang pwesto? Yun na yung malaking tanong eh. Pero yun nga po, no, lahat ng mga nagiging witness, eh talagang dinidikdik. Parang yung kung sino pa yung witness na tumitindig para doon sa katotohanan, yung pa yung palalabasing may kasalanan ng mga taong kaalyado ni Sara Duterte para lamang talagang mawala yung Kaya nga po, pananagutan sa kanya. di po ba ang sabi nga, kung talagang sincero ka sa paglilingkod mo sa bayan, hindi ka gagawa ng mga bagay na alam mong ikahihirap palalo ng mga maralitang dapat na pinaglilingkuran mo. Eh dun sa 4 na articles na yun na sa impeachment, talagang kitang-kita doon sa ibang article na yung pagkagahaman ba, na meron ka na hangarin mo pang lalo na mapasa iyo yung yaman na dapat sana ay maibigay na doon sa mga maralita. Kaya sana nga po talaga itong impeachment na to maging patas ang laban natin. Opo, kaya nga po sabi nga natin kahit na pinatatagal nila yung proseso, kahit na parang nawawalan na ng saysay, hindi pa rin kailangan bumigay ang taong bayan. Nasa ating lakas po. Kaya nandyan ngayon sila sa Kongreso, no? Sa Mm. Senado, mula sa Kongreso napunta sa Senado. Pagkilos siya ng taong bayan, kung hindi tayo ang nag-ingay, hindi natin mapupursige ang mga senador na harapin na ito at Mm. mag-convince sila bilang trial court nga po sa impeachment. Pero ang gusto talaga natin, makonvict na si Sara Duterte para magkaroon naman ng ibang mukha na mapapanagot after niya. Hindi naman tayo titigil lang Mm. kay Sara Duterte. Lahat po ng sangkot sa korupsyon at nagiging Talagang dapat dahilan ng managot. pagpapahirap sa moralita sa taong bayan, sa mamamayang Pilipino, dapat po talagang managot. Bali kami may follow-up question lang. Bali Opo. kasi yung sinabi niyo po kanina na 25 million sa isang araw ginagastos para diyan sa impeachment. Baka nga higit pa po Isa po bang makatarungan ito sa parte ng mga naghihirap na sambayan ng Mm. Pilipino? Nung bago po mag-July, no, parang mga June na pagkilos din sa Senado, yun nga po, sinabi na natin hindi makatarungan. Hindi nga nila nakakamusta, di ba? Parang ano po ito, dun sa sinasabi ni Pia Cayetano na hindi man lang siya kinamusta nung panahon na nagkaroon ng barilan sa Senado. Eh ang tanong Mm. namin sa kanila, kinamusta ba nila ang taong bayan? Kinamusta ba nila ang maralita na dumanas ng mga panununog sa komunidad, nakaranas ng lindol, nakaranas ng mga bagyo, no, binaha mga komunidad, kinamusta ba nila yung taong bayan na dapat siyang pinaglilingkuran? Kaya nga po hinahamon natin sila lapagan naman nila noong mga panahon ng kampanya, talagang inikot nila ang buong Pilipinas. Bakit ngayon hindi nila mapakinggan yung boses ng mamamayan, lalong-lalo na ng mga maralita na ano na ang kinakahinatnan natin, matindi ang hirap na dinadanas, nagpapatuloy pa rin ang mataas na mga presyo ng mga bilihin at bayarin, no? Habang sila, winawaldas lang nila. Hindi natin masasabi na kinukurap nila kasi nandun no, ginagastos sa Senado, pero napakalaking sayang po talaga. Habang nananawagan ng nakabubuhay na sahod ng manggagawa, magkano lang ang ibinigay, hinati pa, no, 2 beses pa. Pero yun, talagang napakalaking sayang po. Nakakagalit na ilang bahay sana yon na maipapagawa mula doon sa mga nasunugang komunidad. Ilang mga estudyante ang mapipiling sana, no? Makakakain ng hindi kumakalamang sikmura pagpasok. Yung mga ganong bagay po sana yung naiisip ng mga nasa pamahalaan natin. Pero
mukha po talagang wala silang pakialam. Ang gusto lang nila ay magamit yung pwesto nila para masabing may ginagawa sila. Kaya dinadaan sa mga hearing na alam din naman nating patatagalin talaga nila yung magiging desisyon dito. Okay, Nakita bali niyo po ano, isa pa pong itatanong ko, yung tayo kasi medyo nag-aalala pagdating doon sa red tagging. Kasi parang delikado at na nag-aano 'to ng ating buhay para doon sa ating seguridad. Ngayon, kung tayo ay nag-aalala pagdating dito sa mga red tagging, may senador na umamin na komunista siya. Ano ho ang tingin niyo diyan? Puwede bang habulin 'yon? Ang tanong po ba, kapanipaniwala po ba, yung ay paninindigan niya po naintindihan ba ba niya? ay tama? Opo, naiintindihan niya nga po ba? Kahit si Angel Locsin nga, nagsalita na sa kanya, nagkomento na. Nasaan siya noong mga panahon na nire-red tag si Angel Locsin? Bakit ngayon ganyan siya makapagbigay ng ng suporta dun sa taong magnanakaw, dun sa taong umagaw ng pondo para sa mga batayang serbisyo. At kung sa atin naman po, no, tayo bilang mga aktivista na talagang nire-red tag, sa totoo lang po wala tayong pagkilos na walang mga intel sa paligid natin, no? Mhm. Tuwing magsasalita tayo, nandiyan sila para picturean Pantay. tayo. Oo, nakabantay sa lahat ng ginagawa natin mga pagkilos na talo pa natin talaga yung mga yung mga high profile criminals kung anuhan nila tayo, galawan nila tayo, may mga pulis na barikada na sa harapan natin. Sa demolition nga may mga SWAT pa. Aanin ito sa demolition, pero ganun pa man po, kahit ganito na nga yung kinakaharap natin, sabi nga po natin, tayo ay nagbibigay ng serbisyo sa kababayan natin. Hindi natin kailangang maluklok sa pwesto. No, hindi tayo katulad ng mga politiko natin na pagdating sa pwesto, hindi naman na ginagawa yung kanyang pangako. Hindi tayo nangangako sa mga kapwa natin Maralita, sa kapwa natin Pilipino. Ang pinapakita natin sa kanila ay yung totoong kalagayan nila at yung totoong magaganap after nitong mga proyektong gustong gawin ng pamahalaan, ng mga programa. Lahat yan mga panloloko eh. Kailangan makita ng mamamayan na ako bilang Maralita, kailangan kong kumilos. Yun po. So klaro naman ang sinasabi ninyo Kamimi na ang lahat ay panloloko. So sa mga panlolokong 'yan, nakikita natin kung mismong ang gobyerno niloloko tayo, wala tayong masasandalan kahit na ang gobyernong ito hindi natin puwedeng pagkatiwalaan dahil ang pinagsisilbihan lang naman talaga nila ay ang kanilang mga sarili. Napakakawawa ng sambayan ng Pilipino sa ganitong klase ng sosyedad o ng lipunan na walang ibang iniisip kung hindi ang mga oligarkiya, ang mga sarili at kahit na ang ating mga kabundukan, ang ating mga indigenous people na nakatira doon mismo ay nabibiktima lalo na kapag kailangan ng mina, kailangan ng mga resources, ng mga kumpanya, ng mga dambuhalang kumpanya na nangangailangan ng mga hilaw na materyales na pinagmumulan doon sa ating kabundukan. Kaya naman siguro klarong-klaro at masasabi natin na ang mga bagay na ito ay hindi ito nakatago. Ito ay nakabuyangyang mismo sa ating mga harapan na hindi natin dapat ipagpikit ng mata o magbulag-bulagan tayo sa tunay talagang kalagayan ng sambayan ng Pilipino dahil sabi nga sa kasalukuyang 110 million na populasyon, merong 72 million na naghihirap. Kaya ito, datos 'to na nagmumula sa kanila. Kung 72 million ay naghihirap, paano mo pa masasabi na ang bansang Pilipinas ay umuunlad? Kasi napaka napaka napaka-kontradiksyon. Nagkakaroon ng sabi nga, banggaan doon sa kanilang mga propaganda na ang mga datos nila gumaganda tayo para lamang makautang. Kumbaga sa ginagawa nilang mabango ang kanilang administrasyon para makapangutang.
sa ngalan ng sambayan ng Pilipino habang lubog na lubog sa kadukhaan o sa kahirapan ang mamamayan. Kap Dits, baka meron ka pang tanong? Di gusto ko lang balikan yung ano, yung BP 880, yung sa kaso nila ano, nila Cap Jerome Adonis ng KMU. Kasi nandun din yata si Kamimi. Pwede bang ano nyo, basta nagbigyan nyo kami ng konting background doon sa naging kaso doon kila Renato Reyes, kay Raymond De Vera, kay Jerome, kay Camodi. Opo, itong kaso na ito ay sinampak sa kanila after po ng pagkilos ng Mayo 1 dahil ang sinasabi, nagsunog ang mga kasama. Pero syempre po, yung pagsusunog ay talagang tradisyon na naman natin sa pagkilos, no? Walang mali dun sa ginawang pagkilos, walang mali dun sa pagsunog, at nakita naman natin kung paanong pinaghandaan bago pa ho mag-ano ng bombero ang mga kapulisan, meron na pong mga galon na nakapaligid doon sa pagsusunog. Ang nais lang po nating ipakita, bakit pagdating sa atin, natatunay na boses ng taong bayan, tayo naniningil doon sa mga korap, no? Gusto natin mapanagot lahat ng korap, nananawagan ng pagtaas ng sahod ng manggagawa, nananawagan ng pagbaba ng presyo ng mga bilihin, pagtanggal sa mga buwis na nagpapalala doon sa presyo ng mga binibili natin. Tayo yung kumakaharap sa mga ganitong atake. Habang yung ibang mga grupo, pag nagrarally, no, suportado pa, may papiding pa ang LGU, may pa bigay pa ng portalet, no? Yung ganon, magkaiba po talaga. Sino ba talaga yung gusto nilang pagsilbihan? At ito pong batas ng VP 880, ang binabanggit nga ng mga kasama, ay batas pa na ginawa nung panahon pa ni Marcos Sr. At dapat na talagang 1985, no? maibasura. Opo, dapat na po talagang maibasura dahil ginagamit lang ito para mangharas, para busalan yung boses ng mamamayan, lalong-lalo na sa bahagi natin. Now, eto lang yung talagang nakikita natin eh. Kung hindi tayo nagsasama-sama, kung hindi tayo nagsasalita, hindi natin mapupursige yung pamahalaan na gawin yung kanyang responsibilidad sa taong bayan. Hindi sila magtitipon para sa impeachment court laban kay Sara Duterte sa Senado kung hindi na-push ng malakas na panawagan natin. Hindi mapapatigil yung paggamit ng buwis ng SSA, yung pondo ng SSS, ng GSIS para sa Maharlika Funds, kung hindi tayo nag-ingay ng malakas at malawakan yung ginawa mga pagkilos sa buong bansa para tutulan ito. Kaya po, nakikita natin na ginagamit talaga itong batas na ito ng pamahalaan para supilin yung ating boses at hindi tayo papayag doon. Kasi yun na nga lang po yung nagagawa natin eh, no? Kasi sobra-sobra na po yung paghihigpit sa atin, nandiyan yung terror law, na pag yung paggamit ng mga pondo, di ba? Lahat na lang, parang gusto talaga tayong patahimikin na tong pamahalaan na to. At hindi yun nagiging fair para sa atin. Kasi wala tayong kakayahan kung usapin po ng pera. Pero kaya nating maglunsad ng mga talakayan sa mga komunidad, kaya nating magkaisa laban dito sa pagpapahirap sa atin ng mismong pamahalaan natin, ng mga gusto natin mawala lahat ng mga ng mga ganid sa pamahalaan natin. At pag nanahimik tayo, hindi po yun mangyayari. Magpapatuloy lalo sila. Kaya po, tinutuligsa natin, kinukundina natin yung paggamit ng batas BP 880 laban sa para sa pagpapatahimik sa boses natin dahil karapatan natin ito. Kapansin-pansin lang po na ano, parang naging napakaluwag ang gobyerno doon sa nakaraang rally o pagtitipon o assemblea ng ng isang grupo ng pangrelihiyon. Hindi ko nababanggitin po anong relihiyon. Ano. Kasi naging napakaluwag nila pero ang motibo lang naman ng grupo na to ay maprotektahan yung isang politiko na ngayon ay ipinasok ng ospital ng naka-wheelchair, paglabas ay nakakalakad na. Naging Opo. himala. Kaya po talaga 'di ba nakakagalit kung paano nila tinitignan
sino ba yung nananawagan. Talagang sasabihin natin na ginagamit yung batas para ah, patigilin tayo pag tayo nagrarally. Yun din po yung Oh, tanong pag sa namin, ating yung mahigpit, July yun. 6 yung July 6 na ginawa nating pagkilos nga doon sa Senado na nakaranas muna ng sakit, ng Mm. pananakit yung mga kasama natin. Habang dun sa ibang grupo, napakaluwag, no? Talagang niyayakap pa nila, samantalang tayo pinagtatabuyan. Tapos Kaya iniintay pa hindi na, "O patas. sige kumuha uli kayo ng permit para maipagpatuloy." Parang nakakaano, Oo, di ba? nakakainis. Yun. Sila Maliwanag pa yung naman yan na gumagawa ng paraan para lang matuloy yung pagrarally ng ibang grupo Yun, habang tayo talagang kaya matindi, kaya nga mahigpit ang doon natin takaran. nakikita na ang batas ay depende kung sinong tatamaan. 'Pag sila ang tatamaan, yung may due process. Pero pagka yung mga kalaban nila, wala ng due process, tokhang ka. Gano'n lang kasimple 'no? ayun nga ho, eh. Bale bale gusto ko lang itanong din kasi bilang organisasyon siyempre hindi naman tayo nabubuhay o hindi naman sabi nga gumagalaw ang organisasyon na walang pinansya. Paano po nagkakaroon ng financial support ang Kadamay? Siyempre po, una naman talagang manggagaling sa butaw yung mga Mm. pagpapaikot natin do'n sa ating mga pangangailangan. Pero sa hirap po talaga ng buhay ngayon, marami po sa mga kababayan natin yung hindi naman kayang magbutaw. Yun nga po 'no, ₱5 na lang, pero talagang ramdam mo, napakahirap po talaga ng kalagayan. Kaya po ang ginagawa natin, naghahanap tayo ng mga programa, mga proyekto na puwede nating masandalan para, may pampaikot tayo do'n sa ating ano, sa ating gawain. At kaya naman po namin magtiis na hindi hindi naman po tayo naghahanap na kailangan makakain tayo ng 3 beses sa isang araw, eh. Ang importante magawa natin na makapunta sa communities at sa community alam naman po natin kung paano rin magmahal yung kapwa natin Pilipino 'no, kahit mahirap po 'yan, basta nakita nila na, taos sa puso mo yung pagtulong sa kanila, kahit anong yung kakayanan nila dun sa kanilang pamilya ihahapag nila sa'yo. Para lang makatuloy-tuloy tayo ng gawain. Gano'n naman po umiiral, eh, sabi nga namin kaya kaya napakasarap maglingkod sa masa kasi alam nila kung paano pahalagahan yung mga taong nakakatulong sa kanila at sila mismo gagawa ng paraan para makatulong sa atin. Minsan nag-aambagan yung community para sa pamasahe namin, para makabalik kami sa kanilang mga lugar sa mga susunod na panahon. At yun po yung nakakatuwa sa mga maralita, meron talagang Meron tulungan. meron po bang ginagawang income generating project ang Kadamay? May yung mga chapters po natin, may mga ano po sila, may mga urban garden do'n sa mga komunidad. Tapos siyempre 'pag maganda po yung harvest, mas marami, mas maganda, pupuwedeng paghati-hatian nila kung sino yung mga gumagampan do'n sa pagga-gardening. Tapos yung sosobra puwedeng ibenta, depende po sa pinagkakaisahan 'no. Ah kung mga dati, 'di marami naman pong mga merchandise dati. Sa ngayon, naghahanap pa ho kami, talagang kulang din talaga yung pondo para po magpatuloy. Pero yun nga po, magagawa ng paraan basta desidido tayong tumulong sa ano natin. Naghahanap po tayo ng mga project at mga puwedeng magpondo sa atin sa mga gawain natin. Okay. Dits, May nakita po ako sa isang post ninyo, eh, tungkol dun sa ano, may napansin kayo tungkol sa, bill ng Maynilad. Opo. Ano po Ano po iyon? Parang Noong medyo ano ano, po kasi, oo, yung sabi ko something fishy mm. po. Katatapos lang po kasi ng presko ng tubig. Tapos biglang nakita ko yung resibo ng opisina mula nga Mm. do'n sa Maynilad 'no. At tinignan ko, paano nga ba talaga kinukuwenta? Sa dami po kasi ng mga bayarin, yung mga maintenance, generation, environmental fees, parang 'pag nakakagulat na nung nakita ko, halos parehas lang naman yung presyo.
pero magkaiba yung cubic meter na nakonsumo namin. Paano ba Mm. talaga kinukuwenta? At yun yung gusto nating alamin mula sa Maynilad at kahit po sa kuryente, gusto na nating i-unbundled itong mga bayarin na ito. Saan ba talaga napupunta? Kasi kung mapapansin niyo rin po sa mga komento 'no, yung nung panahon na matindi yung, ah, ganap dun sa Meralco bills na sinasabi merong ilang porsyento diyan napupunta para dun sa mga senior, yung yung Maralita at saka yung mga nagbabayad ng kuryente, yung mga senior na sinasabing mapupuntahan ng mga, pondong ito nung kinakaltas. At yung mga nagbabayad ng kuryente, parang sila pa yung gustong pag-awayin, 'no? Mm. Kasi iniisip ng mga tao, binabayaran na nga namin yung mga ninanakaw na kuryente, babayaran pa ba namin yung para sa magbabayad pa ba kami para sa mga senior, para sa mga maralita, para sa pagbibigay ng ayuda sa kanila? Kami nagtatrabaho tapos ganito yung nangyayari. 'Di ba parang hindi po tayo magkalaban dito, yun nga yung nililinaw natin, hindi tayo magkalaban dito. Sino ba ang nagpakana ng mga, pagkakaltas na yan at paniningil na yan, 'di ba yung pamahalaan? Ang tanong Mm. natin, nasaan nga ba talaga at totoo ba na yung nakalagay dun para daw sa senior, nakakarating po ba talaga sa mga Mm. senior? Eh, 'pag tinanong ho namin sa mga komunidad, yung mga seniors natin, nasa 70 years old na sila pero wala pa silang natatanggap ng ano, social pension mula sa barangay Mm. nila o LGU nila. Ang haba pa daw ng proseso, ang tagal-tagal na nilang inaantay, ang daming hinahanap. Doon pa lang nakakainis na, eh, kaya kailangan talaga yung accountability at yung ano, tawag dito, transparency, 'no? Kailangan talaga maging gano'n kahigpit yung tayo sa pagpapanagot dito sa nasa puwesto. Kahit naman po saan barangay, may mga ganyan, eh, kaya nakakainis. Walang pinagkaiba nung panahon po ng ano, nung panahon po ng Occupy Pandino, pinag-aaway bakit daw yung kadamay nagnakaw lang ng bahay samantalang yung mga tao nga nagbabayad ng buwis, hindi sila magkaroon ng sariling bahay, yung mga gano'n po. Pero 'pag pinalalim natin yung kawalang-hiyaan ng pamahalaan natin, yung palpak na mga programa nila, yun ang talagang salarin kung bakit nauwi dun sa inoccupy ng kadamay ang mga tiwangwang na pabahay sa mga relokasyon sa Bulacan. Mas yung mga gano'n lang po, gusto lang nating linawin sa mga kababayan natin, hindi po tayo ang magkakalaban. Ang kaaway po Mm. natin 'no, ang gumagawa ng masama. Yung pamahalaan natin mismo, siya yung nagbibigay ng mga batas na ito na dapat sundin natin pero sa resulta hindi naman napupunta para sa serbisyo sa mamamayan. Kung hindi, yun nga po 'no, hinahatid sa tahanan nila mali-maletang pera, bilyon-bilyon ang Yun. kinukurap nila at hindi napupunta sa serbisyo sa mamamayang Pilipino. Kumbaga sa ano, kapos na nga sa serbisyo, nagtataasan pa ang presyo, yun. Opo, tapos pinag-aaway-away pa tayo yung perwisyo. Mm. Sabi ko nga po, yung serbisyo hindi dapat ginagawang negosyo at hindi dapat nagiging Mm. perwisyo sa atin hanggang sa kalikasan nga natin yung panahon na nagpreskon sa tubig. Ay naku, talagang ano, lahat halos talaga sa atin ay ano, may ano na, may kakayahan ng magnakaw. Kumbaga sa ano, yung mga aasahan mong dapat na nagbibigay ng serbisyo, sila pa ang, namumuno sa pangungurakot. 'Di ba, Opo, Kapren, eh? Oo, oo, talagang napakagrabe kumbaga sa ano, Hanggang talagang kailan pa hanggang kailan ba ang tagal ng ano na 'to, ng pagdinig sa kaso ng impeachment? Kasi sabi niyo nga kanina kung 25 million per hearing ang nagagastos, ang laking mm, pera nun, opo, 90, Sa halip na malaking 90 ang target nila, 90 hearing. So, 90 kinompute hearings times yan, 25 million na kumbaga sa ano, mga more or less 2 25 billion million. daw, 2 Mariusep, billion daw. laking tulong na sana 'no. Kaya dapat madaliin talaga yung pagdinig, hindi yung kung ano-ano yung mga naririnig mong mga tanong ng mga senator judges natin na walang kakuwenta-kuwenta at walang kaugnayan dun sa kaso, pinangahaba pa nila. Naku po. Baka Bali naku kami bali bilang ano, me meron pa tayong puwedeng itanong? siguro ano na,
tanungin na natin si Camille kung ano yung kanyang mensahe para sa mga tulad nating mga nandirito sa Italia na nanonood lang tayo, nakikipanood lang tayo sa mga nakikita natin sa social media. Sila mismo yung nandoon. Ano At po yung saka pwede niyong mensahe sa amin? gusto ko lang ding idagdag na kahit na nandito tayo sa Italia, ang ating mga mahal sa buhay na nakatira lalo na sa lungsod ay nakakasigurado ako na miyembro din ng Kadamay dahil hindi naman hiwalay ang ating mga pinagmulan. Lalo Kaya sa Bulacan, Camille, sa Bulacan. partikular tayo Opo. dito, pero pagka lumipat ang ating mga kamag-anak doon sa Pilipinas, makikita natin na talagang andiyan sila sa kadamay na Mm. grupo. Kaya siguro Kamimi, bigyan niyo na lang kami ng inyong parting words. Mm. Opo. Una po, nagpapasalamat kami sa mga katulad ninyo, bagamat nasa labas ng bansa ay kaisa namin sa puso, sa diwa. Hindi man tayo nagkakasama-sama sa mga pagkilos dahil malayo, pero magkakasama po tayo dun sa pagpapanawagan na dapat lahat ng sangkot ay managot at yung Mm. pondong ninakaw sa kaban ng bayan ay mabawi para maipondo bilang mga batayang, lalo na po sa mga batayang serbisyong kailangan ng mamamayan. Siyempre sa mga kababayan po natin, nananawagan tayo na bagamat nakakawalang gana yung minsan panoorin natin yung nangyayaring hearing sa Senado dahil dun sa impeachment case laban kay Sara, manatili po tayong matatag. Talagang hamon po ito na sikapin natin na hindi bumitaw sa laban at hanggang sa dulo, hanggang sa pagpapanagot, ma-convict si Sara ay nandirito pa rin tayo. Mamaya pong umaga magkakaroon ng presko ng bayan Mhm. para po doon sa ah, sorry po. Ayan, Ayan. pasensya na po no na-over na daw ang storage. Pero yun nga po no, nananawagan tayo sa lahat ng kababayan natin na magpatuloy tayo sa ginagawa natin. Walang wala pong masama Wala pong masama sa paghahangad natin na mapanagot ang lahat ng korap sa ating bansa, makulong sila at mabawi ang pondo. Magkakaroon din po ng tinatawag na State of the Urban Poor, no, kung saan ilalahad ng mga maralita ang katunay na kalagayan niya dahil alam naman natin yung darating na sona ni Bongbong Marcos, puro Mhm. pagpapapogi lang, kahit na sinasabing nasa middle income na tayo, alam pa rin natin kung gaanong humihiyaw ang sikmura natin sa gutom, humihiyaw sa panawagan, na kulang ang serbisyong natatanggap ng mamamayang Pilipino. At lalong-lalo na ng mga maralitang katulad natin. Magpatuloy po tayo, makibaka po tayo, huwag tayo matakot, tuloy ang laban hanggang sa dulo, hanggang magtagumpay tayo doon sa hinahangad nating lipunang wala ng pagsasamantala at lahat ng karapatan natin ay kinikilala. No? Kaya po, maraming pong salamat sa pagkakataon sa mga kasama sa Europa, sa inyo Kadits, no, kung Kaprene, kay Ka Edu. Yan, maraming salamat po. Tuloy-tuloy po ang laban. Hindi po tayo titigil. Maraming Ayos. salamat, Camille. Alam ko Maraming pong salamat lagi ninyo Kamimi. kaming pauunlakan sa mga bawat imbitasyon namin na pag-guesting ninyo dito sa Ugnayan sa Himpapawid. Mabuhay po kayo.